Tore. Ayan na sinasabi ko. Nagpaabot ng tulong. Diyan po ito sa biktima ng sunog sa Barangay 420, Sampaloc, Maynila. Sampaloc ba ito? Oo, 200 families ang naging biktima dyan. Yan ang sinasabi ko. Yan ang magandang ginagawa ng First Lady. Eh, pero parang, paano kaya napapayag ang Pangulong Bongbong doon? Tsaka, anong kayang ginawa niya? Ano kayang pangako ni Trump para from 20% ay para bagang tuwang-tuwa ang ating mga kinatawan sa Amerika na ginawa pong 19%? Hindi, kasi nga maraming mga Ano kaya mga nakapaloob doon? Ano? Baka naman kasi ako may nakapaloob na maraming... yung military, assistance, yung mga kung ano-anong mga... Kasi kahapon, di ba, binabalta ni Ambassador Babes Romualdez. Naputo lang yung binabasa kong balita. Magtatayo sila dito ng pabrika ng ammunition. Oo. Di ba? Puro gano'n. Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction Update PH nagbabalik na. Pakinggan ho ng pag-uusapan natin ngayon. Mga ka-update, takin po ninyo si Torre at Lisa Marcos. May pasabog po. Di umano, tumutulong daw sila sa mga nasa lanta. Kitang-kita naman dito na nagpapalakas na naman sila sa taong bayan. Kasi nga mga ka-update, may malaking issue itong si Lisa Marcos. Yung kay Tanto ko. Ngayon, para naman nga naman makalimutan ang issue niya, gagawa na naman sila na, alam nyo na. Kasunod po nito, ito nga si PBBM, ayan o mga ka-update, nagsusona po yan sa baha. Ayan, kitang-kita naman po natin mga ka-update. Di ba? Nagsusona siya mga ka-update. Kaya mga update, pakinggan ho natin ang magiging pahayag nitong si Atty. Perdito Pasio patungkol nga dito kay Lisa Marcos at sa taripang ipinataw sa ating bayan. Kasi mga ka-update, kung nakaluklok po itong ating Pangulong Duterte, wala ho po tayong taripa dyan. 0%. Kaya ngayon si Trump naman, pinupuri niya itong si Marcos na tough negotiator o mahirap, kaduda-duda po yan. Hindi sang-ayon si Trump sa ating Pangulong Duterte kasi hindi niya mabigyan ng taripa ang ating bayan noong nakaluklok siya. Pero ngayon, nabigyan niya ng 19%. Kaya mga kabli, mag-isip-isip na ho tayo kung bakit sinasabi yan ni Trump. Kasi meron na naman pong balak itong si US President Trump na magpasok ng bala at gawing, alam niyo po ba yun? Isa sa Subic. Gusto ho nilang gawing US Air Base sa Southeast Asia, buong Southeast Asia, gusto nilang gawing lagayan ng bala ang Subic. Kaya mga ka-update, alam nyo na, etong si Marcos Jr., inuuto-uto talaga ni Trump para sa gayon, maipasok niya itong mga bala. Kaya pakinggan ho natin ang magiging pahayag ni Atty. Perdito Pasio patungkol dito. Oo, kung ano ang... Kasi itong mga hamunan, kung ano-ano, siguro ipagpaliban yun muna, ha? General Torre, wag na muna ngayon linggo kasi hindi, abala tayo sa... Linggo daw Oo, abala tayo sa mga aktibidad. Pagharap sa kalamidad? Oo. Hindi, pwede natin isang tabi muna yung kalamidad. Maganda yung ano? Suntukan sa baha. Pwede pa, di ba? Tama. Medyo drive di ba? Funding para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Siguro... mas humanga pa ako dito sa kaysa dyan sa awayan ng awayan, hamunan ng hamunan. Ito yung ikinagulat ko din, Jen. Pero ito ay hinangaan ko, ha? So ito ay gulat ng paghanga? Gulat ng paghanga. So parang, wow! Yun! Kasi kayo na, ha? Kakagulat na, nakakagigla na, kagimbal-gimbal. Ito naman, gulat na, may paghanga. Oo. Wow! Yun! Ganyan ang banat dyan? Oo. Ano yan? Marami ako nang nagugulatan ngayon, may paghanga pa, Oo, kasi sa kabila ng kabilang batikos at kung ano-anong mga balitang negatibo, alam mo ba na lumabas ng palasyo? Ha? Lumabas na ng palasyo. Hindi, nasa ibang bansa na nga ang Pangulo, pabalik na ng Pilipinas, ang alam ko Hindi. Ang First Lady, lumabas ng palasyo dyan. Palasyo sa Malacanang? Ba't di ba sila lumalabas sa Malacanang? Ito kasi, may baha, may bagyo. Hindi siya nagsabi na, ba't ako lalabas, bumabagyo?
Di ba? Ganon. Bakit ako maputik? Hindi, siguro naman, dahil sa wala ang Pangulo, wala ang kanyang Pangulo ng di ba, ang mister. Siyempre, ang First Lady nandito, siguro siya ang haharap bilang representante ng Pangulo ng ating bansa. Siguro, yun kaya ganon. Yun na nga yung nangyari. Ayun, Dahil ang sabi ng ko sa iyo, Pangulo ay, dahil wala ako dyan, gusto kong makidamay, hindi ko naman magawa. Ayan si First Lady. Nagpunta kay Marvin pala no? Pumunta sa mga evacuation site. Kasama si PNP Chief Nicolas Torre. Ayan na sinasabi ko. Nagpaabot ng tulong. Diyan po ito sa biktima ng sunog sa Barangay 420, Sampaloc, Maynila. Sampaloc ba ito? Oo, 200 families ang naging biktima dyan. Yan ang sinasabi ko. Yan ang magandang ginagawa ng First Lady. Yung mga timbahan na yan ay binibigay. May lamang pagkain yan. Yan ang sinasabi. Tama yan. Oo. Diba? Yung sunog, kaysa puro batikos ang tinatanggap niya, pinupuna. Ang iganti niya, tama ito. Sang-ayon ako dyan. Siguro, siyempre, hindi tayo mawawalan ng mga bumabatikos. Sabihin, bakit kailangan pang magpa-photo op? Tutulong na nga. Alam niyo mga babae. Para alam. Akala ko papunta ng Saudi ang First Lady. Nakauwi na ba siya? Nakauwi na. Galing na doon. Nauna siya nakauwi. Sa akin, ay maganda na may ganyan. Diba? Tama kahit yan. sino. Kahit sino. Halimbawa, tumutulong kayo. Kayo mismo, personal. Nasa inyo yun kung gusto nyo magpakuha ng picture, mag-video, o ano man, ang atin dyan ay tumutulong. Diba? Sino yung kasama niya? Si Paring Mel ba yun? Yung lalaki naka-sombrero kayo na? Parang si Paring Mel. Tama. Si Paring Mel nga. Yan ba yun? Si Paring Mel Rolbs. Ganun ba? Rolbs. Di ba, Jen? Tama. Kasi sigurado yan, tumulong ka o hindi, may masamang sinasabi. Di ba? Totoo. Ito ay, it pertains to any persons, ha? Totoo. It either Vice President Sara Duterte, it can be Cynthia Villar, o kung sino man, na kapag ka tumutulong, bakit ba kaya kailangan nating batikusin pagka nakita nating nag-video? Sabihin bakit kailangan pa mag-video? Lagi kasi tayo negatibo sa tao. Diba? Kaya nung gumawa ng mabuti at bigyan yan, negatibo pa rin ang tingin ng iba. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Tayo naman, media man tayo. Sa tama lang tayo kung ano yung factual. Wala tayong ang importante, mas maraming tumutulong. May video man o wala, may photo op man o wala, magpasalamat tayo, di ba? So yung pinamimigay na timba ng PCSO yun. May mga pagkain yan. May biskwit siguro, no? Bagong Pilipinas na nakalagay. Di ba dati nalala mo, Nelson, kapag ang ating galing sa Maynila, uwi ka ng probinsya, may dala kang timba ng mga biskwit. Pag wala kang dalang ganyan. Saan ang unang hinahanap ng mga bata yan? Yung timba. Di ba? Kaya sa mga terminal ng bus, sa barko, may makikita ka na yung timba na yon, pag naubos ang laman, lalagyan mo ngayon ng bigas yan. Iingat-ingatan ng mga matatanda sa probinsya yan Huwag mo niya itatapon yan, dala yan ni Tuto Jen, gano'n Lagyan nyo ng bigas, isa-save nila ngayon yan. Pero ngayon maganda yung lalagyan, mga balde. Yan, balde ng bagong Pilipinas. Yan, Yan. So ano ang nakakagitla ng may paghanga? Ganun ba ibig sabihin? Kasi hindi naman masyadong ginagawa yan diba? Ako siguro tama, dapat ma-realize na rin ng pangalawang pangulo ng First Lady na ginagawa talaga niya yan. Di ba naalala mo si dating First Lady Imelda Marcos? Pagkawala si Apo, talagang si Madam Imelda ang talagang umiikot. Di ba? Yes. Kaya mas marami nga sa dating appearance kaysa kay Apo Lakay si Imelda. Tama. Diba? Noong unang panahon. Ako, ayaw ko lang kung mamasamain ng iba. Kasi pinaghati pa nila parang ang charity kay First Lady. Yes, nung mga time na yon. Pwede naman ako bilang asawa ng ating Pangulo, pwede ho niyang gawin. At alam ko, may mga pondo din namang nilalaan siguro dyan. Yun nga. Diba? Pero bukod sa First Lady dyan, diba? Nasa Amerika si Pangulong Bongbong. Pag uwi niya ng Pilipinas, meron siyang dalang pasalubong. Dapat lang. Yes. Para kanino? Para sa mamamayang Pilipino. Akala ko pa naman para sa atin. Mahal na Pangulo. Baka malimutan niyo kami ni Nelson, Pasalubong ito mula sa kanyang pakipag-negotiate kay US President Donald Trump dyan. Ang dami pumupuna dyan, Nelson, Eh, parang hindi niya parehas yung nangyari.
Si Trump muna ang pagpaliwanagin natin. Kasi ang ginawa ni Trump, parang tuwang-tuwa siya ha? Tuwan-tuwa siya na pumayag tayo doon sa 1% ibinawas, tapos sa kanila walang ipapataw, ganun ba ibig sabihin? Hindi, ito. Ayan, ang tariff na ipapataw sa Pilipinas ay 20%, di ba? Tama. Oh, yes. Nakatawad tayo ng yan. Binawasan ng 1%, 19% na lang. Wow! Yan ang talaga nakakabigla. Yan ang talaga kuripot din pala itong si Trump, Nag-kermet ka, kabagay. Sabi ni Trump, total Ilocano ka. Mukhang nabalita na pangyayata, nakigalante tayo dito sabi nga dito, hindi, sabi ni Trump dapat ang tariff ay, merong tayong reciprocity. Okay. Ibig sabihin pantay tayo. Tama. Parang akin na yung cake. Hatiin natin. Parang reciprocal agreement kaya. Akin na yan, cake, sabi ni Trump. Hati, hating kapatid. Hating kapatid. Alyansa tayo Small brother ka, ako big brother mo. Cake. Yes. Okay, tama naman. Payahiwan natin ha? Iniwan ganun, Iniwa, 1/4. Ito yung sa'yo. Parehas na parehas. Parehas na parehas. Sa tatanong mo, bakit naman ang lit nung napunta sa akin? Sa'yo, laki-laki. Hindi, kasi yan, by weight, di ba? Ayun. Mas magaan. Binase sa katawan. Mas magaan ka. Tama yan naman. Yan lang kailangan mong vitamina, mineral, enerhiya. Ako, mas mabigat ako. Big pag kinain ko kasi yung katawan nga ni Trump, kumpara doon sa katawan ni BBM. Yes. Yan ang sinasabing patas na hatian. Kasi halimbawa, parang hindi patas talaga. Hinati natin ng patas na patas. Ikaw, sobra yan sa'yo. Mabubusog ka ng todo. Ako naman, gutom, kulang. Ganon? Kaya hatiin natin ng patas. Batay sa kapangailangan natin. Sa'yo kapiraso, 1%. Akin, buo. Pero parang, paano kaya napapayag ang Pangulong Bongbong doon? Tsaka, anong gayang ginawa ano kayang pangako ni Trump para from 20%, ay para bagang tuwan-tuwa ang ating mga kinatawan sa Amerika na ginawa pong 19%? Hindi, kasi nga maraming mga Ano kaya mga nakapaloob doon? Baka naman kasi ako may nakapaloob na maraming... yung military, assistance, mga kung ano-anong mga... Kasi kahapon, di ba, binabalta ni Ambassador Babes Romualdez. Naputo lang yung binabasa kong balita. Magtatayo sila dito ng pabrika ng ammunition. Oo. Di ba? Puro gano'n. Pero ang isa pa sa lalo nakapagsiphayo ng aking kalooban, Nelson, yung produkto naman ng US, may papasok sa Pilipinas, zero tariff. Yun yung sinasabi ko na patas yung hati. Patas na patas ba yun? Sa kanya, isang buo, sa'yo kapiraso. Ganon? Ba yan yung patas? Pero ito mga kababayan, kidding aside, kung ikukumpara natin sa mga bansa sa Southeast Asia, halimbawa, Vietnam. Kasi baka sabihin naman ninyo ay, ano naman ang napala ng ibang bansa? Kung ikukumpara natin sa ibang mga bansa, nakagaya din natin. Halimbawa, Vietnam. Alam mo ba na ang ipinapataw dapat, sa atin 20, di ba? Naging 19. Naging 19. Ang sabi ng US noon sa Vietnam, Vietnam kayo, 46% ipapataw namin sa inyo. Laki, halos kalahati. Tapos nag-negotiate. Ang naging final deal ay 20%. 20% pa rin. Malaki yung kanilang na-discount. Pero 20% pa din yung. Kasi malaki yung pinagmulan, 46. From 40 naging 20. So 26% ang nawala na bawas sa kanila. Okay. Tapos, ano naman ang kapalit na kapag ka naman ng US ang magbebenta? Aba, dito po ay ganun din. Zero tariffs on US goods na ipapasok sa Vietnam. Ipapasok sa Vietnam. Yan ang kung tawagin ay reciprocity. Patas yan. Ayaw ko, hindi tayo ekonomista pero hindi ko maubos maisip kung paano nangyari itong dilubyo sa di ba? Eto pa. Ang Vietnam ay may commitment na taasan ang pagbili ng mga produktong US products. Kasama yan ang energy,
Oh. at yung agricultural goods. Pero yung mga agricultural na yung Vietnam, pinabibili pa sila sa Amerika. Oo. Pero ano ba mas malaki ang investment kayo ng Amerika sa Vietnam, Nelson, ha? Bukod sa China, puro made in Vietnam na ang mga kalakal. Ang dami ngayon. Sa Indonesia, ganun din dyan. Ganun ba? Sa Indonesia naman, ay ang ginawa ng China, kasi apakahigpit ng Indonesia, di ba? Matatandaan ninyo, pinag-usapan natin dito, ayaw nang magbenta ng Indonesia nung kanilang, yung ginagawang yung baterya. Yung ore. Yes. Kahit sa China, ayaw nila magbenta, di ba? Ayaw na nila. Kasi yan, importante yan, paggagawa ka ng, yung electric vehicle. Sa baterya, di ba? Yes. Dahil sa mga banta ni Donald Trump, ayun, napapayag din ng Indonesia, Jen, na magbenta nung tanggalin ng 99% ng tariff barrier sa mga US goods na pinapasok sa Indonesia at payagan din silang bumili ng mga pangailangan nilang mineral. Nako. Yung kanilang tariff, ang sabi ng Amerika, dyan sa Indonesia dapat yan 32%. Ganun. Nung nag-negotiation, 19% din. So, katumbas ng Pilipinas. Kaya... Sumasakit pa rin ang kalooban ko dyan. Hindi, kaya dito, siguro... Hindi ko lang alam, ha? Sige, baka naman kasi may mga nakapaloob pang agreement yun. Siyempre, may Amerika yan yan, di ba? Siguro ang naging problema natin dito ay dapat tumayo ng isa yung ASEAN Association. Kasi kung ako ganyan, bigay mo sa akin ng mga offer na yan ng US, di sa China na lang ako makikipag-negotiate. Yun ang sinasabi natin, di ba? Anong meron kang US na wala ang China? Di ba? At saka, kung quality ang pag-uusapan, pwede rin. Kung tulad sa market, mukhang mas malaki ang market ng... Kaya nga yung China, nung sa Amerika, nakipagmatigasan din ng China, di ba? Nakita mo yung ginawa ng Canada. Kung kayo, papatawan nyo kami ng produkto, papatawan din namin kayo. Yun ang ginawa ng Canada. Di ba? Aywan ko lang. Siguro sa gasto, siguro sa mga transportation, baka makamura-mura pa tayo, Nelson. Kung makikipag-negotiate tayo sa China. Ang problema kasi sa atin, meron tayo laging isipan na pagka-China, wag yan. Ano yan hindi kalaban natin ngayon. Kumbaga, inaapi tayo yan Ganito, ganyan, etc., etc. Ngayon, hindi ko lang alam kung ito'y parehas sa pananaw nila. Mukhang agrabyado. Hindi lang naman tayo, ha? Kundi yung halos lahat ng bansa na katulad natin dito sa Southeast Asia, yan ho ang trato ngayon ng US tungkol sa kalakalan. Mayroon nga ata mga leader ng ating bansa na halos nasiphayo din sa pangyayari na yan. Sino yan? Hinahanap ko dito Wala lang nakita ko yan. May mga statement kanina Senador Panfilo Lacson. Si Ping, si JB ata. May mga ganyan. May mga senador. Sabi nila, parang hindi maganda yung nakuha natin sa Amerika. Ako gusto ko malaman kung ano ang yung economic managers ng ating bansa, economic team ng Pangulo. Ayan sabi ni Senador Lacson. 19% versus 0% tariff is definitely not the most fair deal between decades-old friends. Nga naman diba? Yang tayo small brother, tapos ikaw big brother, ganyan gagay mo sa amin. Old friends or allies like the United States and the Philippines, if I may add, it is the worst, it is the worst insult that a host can throw at his guest. Kulang pa ng tiyata, Sabi naman ni Senador Amy Marcos, si Amy naman, kailangan ko munang makita at mabasa ang buong kasunduan. Pero kahit sinong tanungin, eksperto o karaniwang tao, 19% na taripa para sa Pilipinas, tapos 0 na taripa para sa Amerika, paano tayo nanalo dyan? Ang tanong, paano tayo pumayag? Eto pa. Sabi naman ni Senador JB Ejercito. Ayan yan, si JB. Masyado tayong dehado. Bakit tila lagi tayong naiisahan sa mga ganitong usapan? Sana ay gawing patas man lang kung tunay na kakampi ang tingin sa atin. Yan ang sinasabi ko.
Yung mga ekonomista dapat magsalita rin dyan. Ano ha? Pero para mabalanse, para maging buo ang konteksto, mga kababayan, ganyan din ang ginawa ng Amerika, gaya ng nabasa na natin at nabanggit kanina, sa mga kalapit nating bansa rito. Vietnam, Indonesia at iba pa. Mukhang ginulat nila dyan doon sa 46, Vietnam. Tapos sa Indonesia, ganun, gugulatin ka na halos wala kang kikitain para pumayag ka doon sa hinihinging zero tariff Bagay tayo, wala kasing experience sa ganyan. Pero sabihin, ano bang kailangan natin sa Amerika na hindi natin hindi makukuha sa ibang mga bansa? Bakit pa parang nakatali na tayo? Para tayong linta na nagsusumipsip dyan sa Amerika? Hindi sa ayaw natin, Dapat lang malinawan. Diba? Bakit zero? Diba? Tsaka parang kung hindi patas nga Hindi talaga. Mukhang paano pagdating dito sa tapos pero kung si Trump ang tatanungin. Sabi ni Trump, sige nga. Mukhang humanga siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil pumayag? Ewan ko. Tingnan natin. Mr. President, what can you say to the President of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., in his capacity as negotiator? He's a very tough negotiator. So far, we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. He's too tough. But we'll probably agree to something. But he's strong, a strong negotiator. He loves your country. Ayun, strong negotiator daw. He's negotiating too tough. Matindi. Siguro ang gusto dito ni Trump dyan ay wala, 20%. Hindi na. Diyan na tayo. Sarado na tayo dyan. Siguro... So, isa naglubag pa ang loob ni Trump sa 1%? Kahit 1% man lang. O baka napapayag pa nga ng 1%. Dapat wala Ganun ba? Well, siguro... Kasi hindi sasabihin ni Trump na tough negotiator kung mabilis lang siyang pumayag, di ba? Bagay, tama din naman. Sa kanila, yung nakatawad ka lang, malaking bagay na yan, So, ibig sabihin, yung 1% ayaw pang ibigay dyan. Yun na nga. Di ba? Ayaw pa. Parang ganun ang stand ni Pinahirapan pa ang Pangulo. Tapos, talagang mahal niya ang bansa. Sabi ni Trump. Kasi kahit 1%, di ba? Aabangan ko dyan ang statement ng PCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Yun hong Makati Business Club. Yan ang mga kilalang business group sa Pilipinas. Mga negosyante. Mga negosyante. Kung ano ang kanilang pananaw ukol sa bagay na yan. Si Ginoong Sergio Ortiz Luis, yan export business ang kanya. Di ba? Yes. Parehas ba ito? Di ba? Ito sa sitwasyong ito. Ay, nako. Anyway, tignan natin, Nelson. Trump, tinawag na tough negotiator. Tough yan. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At talaga daw napatunay ni President Trump na mahal ng Pangulong Bongbong ang Pilipinas. Ikaw ba naman? Ayaw kang... Di ba? 20% na yan. Hanggang dyan lang tayo. Sarado na. Yun na nga. Pero ang mamamayang Pilipino, hindi na. Kami po dalawa. Baka sabi nila, mamamayang Pilipino ay naghahanap ng paliwanag. Di ba? Hindi, pati na yung mga senador Ayun ang kanina, mga binasa natin. Nagtatanong, kung paanong nagkasundo sa ganung bagay. Di ba? Anyway, paano? Uwi na tayo. Paalam tayo. Meron ba tayong Vox Populi sa araw na ito? Asa na? Ayan. Kinakailangan kasing makasangkot natin ang ating mga kababayan ukol po sa mga paksa na ito na atin hong pag-uusapan. Ayan, ito. Tama-tama. Tama-tama. Patas ba? Patas ba sa tingin ninyo ang naging kasunduan ni PBBM at US President Trump sa pagbaba ng taripa kapalit ng pagbukas ng merkado sa US na walang babayarang trade dues? Yan. Yung dues po yung zero tariff. Zero tariff. Paano yan? Pagpasok sa Pilipinas ng kalakal ng Amerika, zero. Wala tayong sisingilin. Pero pagpapasok ng kalakal sa Amerika, plus 19%. 19%. Kung ang sagot nyo po ay opo, patas po yan, okay po sa akin yan. Letter A. Kung ang sagot nyo naman po ay B, hindi po,
talong-talo tayo dyan. B. Yan. May paraan tayo ng pagsagot sa atin pong Vox Populi. Ang nakikita niyo pong QR code sa inyong mga television screen at sa inyong pong social media account. Itapat niyo po ang camera ng inyong mga cellphone. Ayun! At pwede na po kayo mag-type ng inyong mga komento, ang inyong pong mga reaksyon. Pagkatapos, pindutin po yung submit button. Automatic po, makukuha na namin ang inyong mga sagot. Sumagot nga po yung mga nandiyan sa Amerika, no? Yung mga kababayan natin sa US, marami tayong nakasubaybay dyan, ano ha? Sana po ay kayo mismo, sumagot nga po kayo at mag-comment dito sa ating Vox Populi, ha? Kaya yung mga nasa ibang bansa. Ayan. Kasi baka alam ninyo kung ano naman ang kalakaran dyan eh, di ba? Yan na nga, So malalaman ninyo, ay hindi, talagang ganyan po, ha? Pwede nyo sabihin, ay dito po sa mas mabuti pa dyan sa Pilipinas, ganyan eh, dito ganito, ha? Pero tanong ako, magpapakamatay ba tayo sa produktong Amerika talaga? Ganun ba talaga ang ating... Hindi, ang ano dito kasi ay yung market nila eh. Ibig sabihin dito ay yung produkto natin maibenta sa kanila. Yun ang usapan eh. Oo, kaya kahit na pumayag kahit na 19%, payag na tayo. Tapos yung pagpasok dito yun yung zero, di ba? Yun na nga. So pag bibili tayo ng mga US made, mga signature, etc., mas magmumura ba? Yung negosyante nila kasi doon ay sa Amerika mas makikinabang. Diba kasi mura eh. Pero tayo, di ba, magpapasok ka ng anong gusto mong produkto. Di ba, bagoong. Yan, bagoong alamang. Abawa, yan eh 100 pesos, di ba? Pagdating doon, 119, 120 na. Kasi hindi, dollar yan eh. Dollar. Halimbawa, dollar. Ganun din. Tapos yung $19 doon, hindi naman pupunta sa negosyante. Sa gobyerno? Sa gobyerno. Kasi tarif eh, di ba? Bayad ka sa kanila. Tignan natin. Kung gusto nyo naman po mag-text sa atin pong text line, ito po.